Japan. Ano po? Japanese po. Japan. 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 China. China yan. China. Shanghai. Korea. Chikahan po. Indonesia. Singapore. Pwede ba yung Korea? Gano'n? Ano po? Batong bansang to? Ano? Sa Saudi. Saudi. Israel. Sa Zamboanga. Malapit sa anong bansa? Malaman. Kailangan malaman talaga ng mga tao yan. Hindi naman tinuturo eh. Bakit ho? Teacher. Yung ano, nalalaman natin yung Chinese, China, Japan. Pwede meron pala tayong salitang ganun, hindi naman nalalaman. Parang alam ko yung sulat na. Ang sulat kamay. Maraming uri ng sulat kamay. May patayo, may pahiga, may pahalang, mayroon ding pababa. Ang pagsulat ay isang paraan upang ang dalawang tao ay magkaroon ng pagkakaintindihan sa pamamagitan ng kamay at mata. Ginagamit ang pagsusulat upang baybayin ang bawat salita sa pamamagitan ng mga titik. Ang pamamaraang ito ay tinatawag sa wikang Ingles na orthography. Ano nga ba ang orthography? Ang orthography ay ang sining ng pagsusulat at pagbabaybay ng mga salita gamit ang mga naaayong titik sa alpabetong mayroon ng isang pangkat ng tao, lipunan o bansa. Ano naman kaya ang kahalagahan ng orthography? Mayroong iba't ibang uri ng sulat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mayroong mga bansang magkakapareho ang mga pamamaraan ng pagsusulat, ngunit karamihan ay magkakaiba. Ito ay patunay na ang paraan ng pagsusulat ay tumutukoy sa kasaysayan, sining at kultura ng mga taong naggumagamit nito. Nangangahulugan lamang ito na ang paraan ng pagsusulat ay isang paraan upang kumatawan sa isang lahi. Hindi ba't nararapat lamang na bilang isang lahing Kayumanggi ay ipagmalaki natin ang ating sariling pamamaraan ng pagsusulat? Oo, meron tayong sariling atin, ang baybayin. Ano ba ang baybayin? Ang baybayin ay ang pamamaraan ng pagsusulat ng mga sinaunang Pilipino noon pa mang bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Karamihan sa atin ay kilala ang alibata. Ito ay parehong tumutukoy sa pamamaraan ng pagsusulat ng baybayin. Ang salitang alibata ay ginamit ni Ginoong Paul Rodriguez Versosa na hango sa pagkakasunod-sunod ng alpabetong Arabiko. Ngunit ayon sa malawakang pagsasaliksik ng mga eksperto, walang kahit anumang relasyon ng ating sariling alpabeto sa alpabetong Arabiko at walang anumang sulat sa Timog Silangang Asya na tumutugma sa alpabetong Arabiko. Ang baybayin ay literal na hango sa salitang pagbabaybay o to syllabicate. Ito ay matatagpuan sa isa sa pinakasinaunang diksyonaryo ng salitang Pilipino noong 1613, ang Vocabulario de Lengua de Tagala. Ang paggamit ng baybayin ay naitala noon pa mang 16th century hanggang sa pananakop ng mga Kastila noong 19th century. Ang bawat lalawigan sa Pilipinas ay may kani-kaniyang pamamaraan sa pagsusulat ng baybayin. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Hanunuo, Buhid, Tagbanwa, Bisaya at Kapampangan. Ang baybayin ay ginagamitan ito ng kudlit sa ilalim ng katinig para maging O or U. Sa itaas, ito ay E or I at plus sign para maging single letter or solo na litra. Ang baybayin ay silabary. Kung isulat mo siya, meron na siyang kasama na patinig. Ngayon, yun ang naging dahilan na kung bakit isang paring Katoliko ang nakapag-imbento ng cross sign para alisin ang patinig doon sa katinig. Ang baybayin ay ginagamit ito sa salitang Tagalog lamang at hindi ito pwede gamitin sa mga English word o hiram na salita. Ang baybayin ay pinaniniwala ang hango sa korte ng Taclobo. Ito ay ayon sa teorya ni Dr. Bonifacio Comandante, isang baybayin expert, marine biologist at propesor sa Universidad ng Pilipinas. Ayon sa kanyang pag-aaral sa mga laman dagat, sinabi niya na ang Taclobo ay nagbigay ng inspirasyon sa mga sinaunang Pilipino upang mabuo ang pamamaraan ng pagsusulat ng baybayin. Dahil sa ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan, nagkaroon ng ideya ang mga Pilipino na gayahin ang korte ng Taclobo para mabuo ang bawat titik ng baybayin.
Dahil sa ang baybayin ay ginagamit na ng mga Pilipino noon pa mang bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, isa itong patunay na meron na tayong sibilisadong pamamaraan ng pamumuhay noon pa man. Sa aming pagsasaliksik, nakatagpo kami ng isang grupong nag-aaral ng baybayin na sila ring gumawa ng isang organisasyon na naglalayong mas palawigin pa ang kaalaman ng mga Pilipino sa baybayin. Agad akong nangarap noon na kailan kaya makikita sa Pilipinas na ang ating mga panulat, highway signages, store names, establishments markings ay nasa baybayin. Napunta ako ng gitnang silangan bilang computer animator at doon namulat yung aking kaisipan sa aking mga nakita. Unang-una ang kanilang mga signages, lahat nasa Arabic. Ang kanilang mga commercial establishment, panulat, ang pakikipag-ugnayan, lahat nasa Arabic. At meron silang batas na sa anumang commercial use ng kanilang script, nararapat na ang Arabic ay nasa itaas at mas malaki at ang supporting common language is English ay nasa ilalim lamang at mas maliit. Sa aking pagbabiyahe, paglalakbay sa iba-ibang mga bansa, pag nakakakita ako ng mga sulat o sariling karakter, for example, nung una ako mapunta sa Korea, kita ko ng mga sulat Hangul, kahit sa kanilang mga signages, mga babasahin. Kita ko rin ng mga sulat ng mga Hapon, katakana, hiragana at ang kanilang modern kanji. Ganun din makikita sa kanilang buong bansa. Ang nakakagulat dahil mga banyaga, mga foreigner pa ang nag-aaral dito. At itinuturo ito sa ating mga Pilipino. Napakaganda sigurong makita kung ang ganitong sitwasyon ay madadala sa atin sa Pilipinas. Ang identity ng isang pagiging Pilipino ay dito natin makikita sa sarili nating sulat. Pinabalik lang natin ang naitagong sulat o Filipino script. So culture, design, and technology. Tayo ngayon ay pumapasok sa tinatawag na conceptual age. Sa panahon na ito, ang disenyo ay napakahalaga. Parati itong nakadikit sa teknolohiya. Ang baybayin bilang isang cultural element ay maipakita natin o maihayag natin sa daigdig na nakapatong sa disenyo at teknolohiya. Unang-una, yung ating Baybayin Buhayin 1.0 iPhone app. Dahil sa pagpasok ng mobile computing, ang pumapalit ngayon sa websites ay ang tinatawag na mobile applications or mobile app. Kung kaya't sinabayan kagad natin to at ginawa natin yung Baybayin Buhayin 1.0. Number one, upang maging relevant ang ating culture sa daigdig. Maging makabuluhan ito sa makabagong henerasyon. Pangalawa, gumawa tayo ng mga tinatawag na true type fonts. Ngayon, hindi na lamang natin sinusulat ang baybayin, kundi nagagamit na natin to sa computer. Automatically, pag nag-type tayo, lalabas na yung mga titik. Karoon tayo ng proyekto na tinatawag na Baybayin Barong. Meron tayo sa kasalukuyan na 3 disenyo. Pag-ibig sa tinubuang lupa, ang baybayin at ang mga titik nito, at ang pinaka-espesyal o collector's item ay yung lupang hinirang, kung saan ang disenyo ay ang titik o lyrics ng ating pambansang awit. Ito ay dahil pagbibigay ng respeto sa garments of honor, o yung Barong Tagalog. Ginamit din natin ang baybayin sa ating brand na tinatawag na Una. Ito yung fight gear or apparel na una na nagki-cater sa Filipino martial arts. Hindi lamang siya commercial brand, kundi cultural brand. Makikita natin doon sa brand logo ng Una ay yung modern use of baybayin, na sa unang tingin, ito ay parang isang dibuho lamang na logo, subalit ito ay baybayin na nangangahulugan ng Una. Sabi rito sa bill nito, an act providing for the protection
and conservation of baybayin. Section 4, baybayin shall also include in the curriculum of the elementary and secondary schools. The Department of Education shall likewise promulgate rules and regulation to carry out the provision of this act. Naalala ko yung binanggit ng isang tanyag na designer, si Robert Peter. Ang sabi niya, design creates culture, culture shapes values, and values determine the future. Naniniwala ako na design is always a matter of the heart. It's an expression of care, excellence, and respect. So, ang lahat ng ito na ating mga ginagawa ay kapahayagan lamang ng isang mataas na antas ng respeto sa ating kultura bilang mga Pilipino. Kaya nga ang aming pangalan sa aming grupo ay Baybayin Buhayin, upang ibalik muli o buhayin ang baybayin sa ating bansa at maipasa ito sa susunod na mga henerasyon sa ating mga kabataan. Marami sa ating mga kababayan na hindi pa rin kilala ang ating sariling pamamaraan ng pagsusulat. Ang iba pa nga'y walang pakialam. Kahiya-hiya man isipin, ngunit ibang lahi pa ang nagmamahal sa kung anong meron tayong mga Pilipino. Sa panahon ngayon, kung saan namumuhay tayo sa makabagong teknolohiya, lalo lang nagkaroon ng malaking posibilidad na makalimutan ng mga Pilipino ang kanilang pinagmulan, ang kanilang sariling kultura, at higit sa lahat, ang kanilang pagkakakilanlan. Ano nga bang nangyayari sa atin? Bakit kahit simpleng mamamayan ay alam ang sulat ng ibang lahi, ngunit ang sariling atin ay hindi? Kasalanan nga ba ito ng pamahalaan, ng paaralan, o ng puso ng mamamayan? Ano man ang naging dahilan ay parte na ito ng ating kasaysayan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano tayo tutugon sa bagong hamon ng lahing kayumanggi sa larangan ng orthography. At isa sa pinakamahalagang tanong ay, bye-bye, baybayin na nga ba? O baybayin, buhayin? Ako po si Alex, ang iyong tagapaglingkod. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo nang mag-aral ng ating abakada, atin ang ituro sa mga kababata. Halika na't awitin na, halika na't aralin na, halika na't aralin sariling wika natin. Atin ang isulat sa baybayin. Halika na't aralin na, halika na't isulat na.